Ay, Panasonic pala. Panasonic automatic washing machine. Ang sira niya is neutral daw. Tingnan natin. Ito, ang sira niya is, ito. Bali, napalitan ko na to. Nag-U-U-12 pa rin siya. Bago na to. Maaaring may open siguro to. Ayan o, bago na. Bago na yung nakakabit. So alamin natin mag-U12 pa rin. Balik ako. Ginawa na pala ito. May posibilidad dito sa wiring nito nagkabali-baligtad siguro. Maaaring nagkamali sa wiring. Kaya kahit good na at bago na yung naikabit natin compare dito sa luma, ayaw pa rin gumana. Ito yung bago. Ibig sabihin sa wiring nito, i-check natin kung saan ang tamang connection. Okay, balik ako. Ito yung bago. Ang napansin ko sa bago, yung butas niya dito na sa side, ito yung butas niya, pero ito nakatalikod. Ito yung luma. Medyo iba yung design niya. Parang doon siguro nagka-problema. Kaya pag kinabit mo yung socket, this, ito yung original. So susubukan natin pagbiligta rin to. Ito yung susundan kong design. Ito may butas sa gitna, ipipihit ko ng paganyan para maging pares lakas. Ito-testing ko ulit. Baka ito ang naging dahilan kaya nagkaroon ng pagkakaiba. Kaya ayaw gumana ang sensor nito kahit bago pa. Susubukan ko siyang paligaw. Ito, naibaligtad na natin, no? Kanina yung butas niya nandito sa harapan eh. Ito yun. Ayan, parehas na sila na nakaharap. Okay. Susubukan natin siya, no? Ayan, magkatapat na sila. Try natin yan. Ito yung brand new. Ito yung luma. Susubukan natin yan. Okay. Ito yung board na ginagawa kong Panasonic na nag-U12. Binuksan ko siya. At may nakita akong salog na diode yata to. Kung diode siguro to. Ayan, sunog siya. Subukan natin palitan. Kaya siguro ayaw gumana yung sensor ng tank load. Gawa ng may nasunog pa ng pyesa sa ilalim ng power pinaka-main load itong Panasonic board niya. So yan, sunog po yan. Papalitan po natin. Okay, abangan niyo po. Itang gagana na siya. Okay, so dito na tayo ulit. Naikabit ko na yung sensor. Ito. Ito yung bago. Ibaligtad ko na rin yung ano niya, socket. Tapos ito naman yung luma. Okay. Ito yung luma. So sinaksak ko na rin yan. I-testing natin yan. So para hindi ako nahihirapan magbukas sara ng pinto ng cover ng washing machine na ito. Gumamit ako ng magnetron. Tapos sinarangan ko na ng papel para dito ko na ididikit yung sensor. Magnetron naman ang kailangan yan. So ito, gaganto ko lang yan. Yan natin makikita kung iikot na yung ano, spin. Okay, i-on natin ito ha. Okay lang. Kailangan ko ng isang kamay ko eh. I-on ko na siya. Power. Tapos spin. Start. Kabit na natin kaagad to. Yun. Yun, nag-count na siya. Umikot na rin nata. Ayan, gumalaw na. So,
So confirm na yun lang ang naging problema. Hindi ka talagang gawin pag may gumawa na. Nabalik-baligtad yung wiring, kaya ang naging cause, nasunog din yung resistor or fuse. Nasunog yung fuse dahil doon sa ginawang pagkabalik-baligtad ng wiring. So yun ang naging cause effect. Nasira yung fuse, kaya nawala ang ano niya, function. So okay na po, gumagana na siya. Ayan ang sensor niya nakakabit. Dinikit ko lang sa magnetron. So, pwede nyo gawin itong ganito, magnetron lang gamitin kung meron kayo, para hindi na kayo mahirapan, kahit magnet lang, para hindi nyo kailangan bukas-sara yung cover. Ang hirap kayo magawa ng ganun. Kakabit mo, tapos lalagyan mo, ikakabit mo. So okay ito. Ayan. Okay.